pa man naaalis ang lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan, isang oil tanker na naman ang lumubog ngayon naman sa Mariveles. Live mula sa Limay, Bataan, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan at paano at kailan lumubog itong isa pang tanker? Jester, sabi nga ng Philippine Coast Guard ay maliit na yung impormasyon na nakukuha nila sa ngayon pero nagpadala na sila ng mga professional diver doon nga sa may barangay Cabcaben sa Mariveles, Bataan para dito sa paglubog ng panibago na namang motor tanker. At Jester, dalawa yung kanilang pangunahing sinisiyasat sa ngayon. Una ay kung ilan at sino-sino yung laman ng mga tripulante nung naturang lumubog na tanker at pangalawa kung saan ito papunta at saan ito galing. Jester. Maraming salamat. Nag-uulat mula Bataan, Rainiel Pawid. Sa ibang balita, hindi pa man muli. Katulad nga ng binalita kanina ni Rainiel Pawid, hindi pa man naaalis ang lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan. Meron na namang isang oil tanker ang lumubog ngayon naman sa Mariveles. Sa underwater footage na ito, sinusuri ng Philippine Coast Guard ang isang panibagong motor tanker na lumubog sa barangay Cabcaben sa Mariveles, Bataan. Hindi pa tukoy kung saan galing ang barko at bakit ito lumubog. Pero may nakikita na raw na oil spill sa bahaging yan ng Mariveles. Nagpunta na yung isang barko ron at naglagay ng oil spill boom kasi may mga oil sheen na siyang nakita. Ang tanker na yan bukod pa sa lumubog na MT Terra Nova tanker nitong Huwebes sa bayan ng Limay. Kanina sinuspindi na muna ang siphoning o pagkuha sa milyong litro ng langis mula sa tumuob na MT Terra Nova. Delikado kasi at kailangang mabusisi ang gawin lalo't naglalaman ito ng 1.4 million liters ng langis. Yung mga divers found out na mayroong 9 valve leaking doon sa MT Terra Nova. The order from Admiral Gabanin as per guidance of the President ay takpan muna yung mga valves, i-sealed muna bago magsimula ng siphoning operations. Tatagal ng isang araw ang pagtatapal at inaasahang magsisimula na ang siphoning sa Martes. Pero habang hindi pa naiaalis ang tanker at patuloy ang pagtagas ng langis nito mula sa barko, iniinda ng mga mangingisda ang ipinatutupad na fishing ban. Isa sa mga apektado ang mag-asawang Ernesto at Catherine. Gate nila pinatitigil silang mangisda pero hindi naman tumitigil ang gastusin. Kaya kahit bawal, hindi naman siguro makaka-epekto yun. Nasa ibabaw lang kasi yung mga langis Sa lalim naman nuhuli isda Ay, manguhuli pa anong kakainin namin? Tinikman ho namin, kumain kami, hindi naman ho apektado pa. Dahil ngayon bago-bago pa lang na Pero iwan ko lang itong dadating pang araw, baka maglalasa na sa isda yun. Nakahanda naman na magbigay ng tulong ang LGU sa higit 3,000 mangingisdang apektado ng fishing ban. Sa ngayon, inaantay pa ang resulta ng ginawang water sensory test ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa katubigan ng Bataan, Pampanga at Bulacan. Ito'y para malaman kung ligtas bang kainin ng mga isda sa mga apektadong lugar. Pero habang wala pa yan, nakahanda ang LGU ng Limay sa pagpapadala ng mga indigenous oil spill boom sa Ground Zero at kanilang mga baybayin. Nagkanya-kanya na po ng kalap po ng mga coconut husk at saka po mga dayami po at simultaneously po hinahatid na rin po sa mga kanya-kanyang barangay po para po makapag-prepare na po nung yung pong shipping boom po na yung makakatulong po sa pag-absorb po na kung sakali po na talagang lumalap. Sa aerial photo na ipinakita ng Greenpeace Philippines, makikitang umabot na sa Hagonoy, Bulacan ang oil spill mula sa lumubog na tanker. Pero giit ng PCG, kontrolado pa ang sitwasyon. Mula sa 14 square kilometer stretch ng kumpol ng langis, bumaba na ito sa 3 kilometrong lawak. Maraming salamat, Jester, Rainiel. mabalik tayo ngayon dito sa Port of Lamao. Dahil nga, Jester, sinabi ng PCG na yung sumasamang lagay ng panahon dito, yung nakaka-hindrance o yung nakakapagpigil sa kanila para magtuloy-tuloy nga yung retrieval operation doon sa MT Terra Nova. At ngayon lang din ay nakakuha tayo ng kumpirmasyon mula naman sa LGU ng Limay na pinakalat na nila yung mga indigenous na oil spill boom dito nga sa buong baybayin para masimulan na rin o makapaghanda sila sa kaliman na mag-explode o sumabog pa yung oil tanker na may laman na 1.4 million liters ng industrial fuel. Jester.
Nag-uulat mula sa Bataan, maraming salamat, Riniel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.